tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalaking balita sa pandaigdigang ekonomiya ang gumugulat sa merkado ngayon. Ayon sa mga bagong opisyal na dokumento ng Estados Unidos, kumita si Pangulong Donald Trump ng hindi bababa sa $1.4 bilyong mula sa cryptocurrency noong taong 2025. Ang napakalaking halagang ito ay nagdulot ng mabilis na pagtaas ng kanyang kabuuang kayamanan habang siya ay kasalukuyang nanunungkulan sa White House para sa kanyang ikalawang termino. Ang ulat na ito ay nagmula sa taunang financial disclosure forms na inilabas ng US Office of Government Ethics para kay Donald Trump at Vice Presidente J.D. Vance. Sa loob ng makapal na dokumentong may kabuuang 927 pahina, detalyadong nakasulat ang lahat ng ari-arian at kita ni Trump para sa taong 2025 na nagbunyag ng kanyang malalim na pakikipag-ugnayan sa mga digital assets sa kasalukuyan. Isa sa mga pinakamalaking pinagmula ng kanyang kita sa digital assets ay ang proyektong World Liberty Financial. Ito ay isang crypto venture na magkasamang itinatag ni Donald Trump at ng kanyang mga anak na lalaki. Mula sa partikular na negosyong ito lamang, nakatanggap ang Pangulo ng higit sa $500 milyong na nagpapatunay na ang kanyang pamilya ay direktang nakikinabang sa mabilis na pag-unlad ng crypto. Bukod sa World Liberty Financial, nag-uulat din si Pangulong Trump ng karagdagang kita na umabot sa $635 milyong mula sa pagbebenta ng tinatawag na Dr. Meme coins. Ang mga digital na barya na ito na gumagamit ng kanyang sariling pangalan at katanyagan ay naging napakapopular sa mga mamumuhunan na nagdulot ng napakalasing daloy ng pera ng direkta sa kanyang personal na bulsa. Ipinapakita ng opisyal na ulat na ang mga pamumuhunan sa mga digital na ari-arian ay naging pangunahing pinagkukunan ng kita ni Trump sa kasalukuyan. Sa katunayan, nalampasan na ng kita sa kripto ang tradisyonal na imperyo ng real estate na kanyang ipinamana mula sa kanyang ama. Ito ay isang makasaysayang pagbabago sa istruktura ng kanyang kayamanan mula sa mga pisikal na gusali patungo sa makabagong digital na mundo ng pananalapi. Dahil sa mga dambuhalang kita na ito, ang kabuang net worth o halaga ng kayamanan ni Trump ay halos triplehin sa kanyang unang taon ng pagbabalik sa pwesto. Ayon sa tanyag na magazine Forbes, ang kanyang kayamanan ay lumundag mula sa $2 bilyon at $400 milyong patungo sa kamanghamanghang $6 na bilyong. Ang kanyang mga kita sa kripto ang naging pangunahing makina sa likod ng malaking pagtaas na ito. Gayunpaman, ang mga revelasyong ito ay nagdulot ng matinding pagpuna at masusing pagsusuri mula sa publiko at mga kalaban sa politika. Inakusahan ng mga demokratiko at iba pang kritiko ang Pangulo ng paggamit ng kanyang mataas na posisyon upang payamanin ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ang malaking kita habang nasa pwesto ay nagbubukas ng mga seryosong tanong tungkol sa conflict of interest at etika sa pamamahala. Mula nang bumalik sa White House noong Enero ng taong 2025, aktibong naglunsad si Trump ng mga patakarang pabor sa cryptocurrency sa buong bansa. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong baguhin ang regulasyon sa pananalapi ng Estados Unidos. Sa pamamagitan ng pagpapadali ng mga patakaran, binuksan niya ang pinto para sa mas malawak na pagtanggap sa digital currency na direktang nakaapekto rin sa halaga ng kanyang sariling negosyo. Ang pangunahing layunin ng Administrasyong Trump ay gawin ng Estados Unidos bilang pinakapangunahing pandaigdigang kabisera ng cryptocurrency o ang tinatawag na crypto capital of the world. Upang makamit ito, binago ng kanyang pamahalaan ang dating mahigpit na pananaw ng bansa sa digital finance at ipinakita sa buong mundo na ang Amerika ay handa ng manguna sa makabagong teknolohiyang ito ng pananalapi sa hinaharap. Sa simula pa lamang ng kanyang ikalawang termino, inanunsyo na ng Pangulo na ang kanyang pamahalaan ay lilikha ng isang pambansang strategic cryptocurrency reserve. Ang planong ito ay naglalayong gamitin ang digital assets upang matiyak ang katatagan ng ekonomiya at pananalapi ng bansa sa mahabang panahon. Ito ay isang radikal na hakbang na hindi pa kailanman nagawa ng anumang nakaraang administrasyon sa kasaysayan ng bansa. Bilang karagdagang suporta sa industriya, pinangunahan din ni Trump ang kauna-unahang cryptocurrency summit sa loob mismo ng White House. Ang makasaysayang pagtitipon na ito ay dinaluhan ng iba't ibang pinuno ng teknolohiya at pananalapi. Kabilang sa mga dumalo ang ilang individual at kumpanya na sumailalim sa investigasyon sa ilalim ng nakaraang administrasyon ni Joe Biden dahil sa mga hinalang paglabag sa batas ng bansa.
Nangbut sa ilalim ng pamumuno ni Trump, binaligtad ang mga naunang aksyon ng pamahalaan laban sa mga kumpanyang ito. Noong Pebrero ng taong 2025, inanunsyo ng Securities and Exchange Commission na ibabasura nito ang mga kaso laban sa Coinbase, ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa bansa. Ang kumpanya ay una nang inakusahan ng pagpapatakbo bilang isang hindi rehistradong broker, ngunit ngayon ay malaya na sa mga kaso. Kasabay ng pagbawas sa pangangasiwa ng pamahalaan, itinulak din ni Trump ang pagpasa ng mga bagong batas sa pananalapi, kabilang ang Genius Act. Ang batas na ito na naaprubahan ng Kongreso noong Hulyo 2025 ay naglalayong lumikha ng isang pangkalahatang balangkas ng regulasyon na magbibigay ng proteksyon at kaligtasan sa mga transaksyon ng digital currency habang pinapanatili ang kalayaan ng merkado para sa mga negosyante. Sa ilalim ng Genius Act, kinakailangan na ang mga stablecoin na isang uri ng cryptocurrency ay may katumbas na suporta na isa sa isa o one-to-one ng dolyar ng Estados Unidos. Ayon sa mga tagataguyod ng batas, ang hakbang na ito ay makatutulong ng malaki upang gawing mas ligtas at tanggap sa pangunahing sistema ng pananalapi ang cryptocurrency na magpapataas ng tiwala ng publiko at mga mamumuhunan sa buong mundo. Sa seremonya ng paglagda sa batas na ito, ipinahayag ni Pangulong Trump ang kanyang paghanga sa buong komunidad ng kripto. Sinabi niya na sa loob ng maraming taon, ang industriya ay pinagtawanan, binaliwala at inalis sa listahan ng mga mahalagang sektor. Nangbut ang paglagda sa batas na ito ay isang malaking pagpapatunay na sila ay nagtagumpay at ngayon ay kinikilala na bilang isang lehitimong haligi ng ekonomiya ng bansa sa modernong panahon. Sa kabila ng pagdiriwang ng industriya, ang lumalalim na ugnayan ni Trump sa cryptocurrency ay patuloy na umaakyat ng matinding kritisismo dahil sa posibilidad ng korupsyon sa pamahalaan. Maraming eksperto sa etika ang nagbabala na ang direktang personal na pakinabang ng Pangulo mula sa mga patakarang kanyang ipinapatupad ay maaring magpahina sa tiwala ng mamamayan sa integridad at katapatan ng buong pamahalaan ng Estados Unidos. Kamakailan lamang 5 demokratikong senador kabilang sina Elizabeth Warren at Richard Blumenthal ang nanawagan sa kanilang mga kasamahang Republikano na magkaisa upang obligahin ang mga opisyal ng Administrasyong Trump na sumailalim sa pagtatanong sa ilalim ng panunumpa. Nais nilang siyasatin ng malalim ang mga transaksyon at pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa industriya ng kripto upang matiyak ang kalinisan nito. Binigyang diin ng mga senador ang mga pamumuhunan mula sa United Arab Emirates o UAE sa World Liberty Financial. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng pamilya Trump kasama mga anak ng envoy ng pamahalaan na si Steve Witkoff. Ang pagpasok ng dayuhang kapital sa personal na kumpanya ng Pangulo ay itinuturing na isang napakaseryosong issue na nangangailangan ng agarang paliwanag at pagsisiyasat ng Senado. Ayon sa mga kritiko, ang mga dayuhang pamumuhunan na ito ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kung ano ang maaaring makuha ng UAE bilang kapalit mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Nagbabala sila na ang ganitong uri ng ugnayan ay maaaring maglagay sa pambansang seguridad ng Amerika sa malaking panganib, lalo na kung ang mga desisyon sa patakarang panlabas ay maaapektuhan ng personal na negosyo ng pamilya Trump. Sa pagtatapos, ang isyong ito ay nagpapakita ng isang bagong hamon sa modernong politika at ekonomiya ng mundo. Habang ang cryptocurrency ay patuloy na nagiging bahagi ng pandaigdigang pananalapi, ang ugnayan sa pagitan ng personal na yaman ng mga pinuno at ng kanilang mga pampublikong patakaran ay mananatiling isang napakainit na paksa ng debate na susubok sa transparency at integridad ng mga pamahalaan sa hinaharap sa buong mundo.